Magandang balita mga kabayan. Dalawang bagong warships ng Pilipinas ginagawa na. Mas malakas pa sa current Jose Rizal frigates. Ano ba ito? Tara, samahan niyo ako mga kasama tuklasin ang barkong ito. Magandang araw mga kabayan. Kwentong defense po muna ulit tayo. Alam nyo bang ginagawa na sa South Korea ngayon ang dalawa sa pinakamalakas na barkong pandigma ng Pilipinas? Ito ay ang Philippine Navy HDB 3100 Future Corvette ng Philippine Navy. Dahil nga sa patuloy na panggigipit at pambubuli ng China sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea ay mas lalo pang umigting ang pangangailangan ng ating bansa at sandataang lakas na dagdagan ang mga floating assets nito katulad ng mga barkong pandigma para sa ating proteksyon. Ginanap na nga noong November 2023 ang keel laying para sa unang HDF 3100 guided missile corvette at nangyari din ang steel cutting para sa second HDF 3100 guided missile corvette ng Philippine Navy. Naka-order nga ang ating bansa ng dalawang 3,200 tons guided missile corvettes from South Korea's HD Hyundai Heavy Industries. Ang pag-launch ng unang corvette ay inaasahan ngayong 2024. Ginagawa mga ito sa Ulsan Shipyard sa South Korea. Napakalaking milestone nito at inaasahang madedeliver na sa ating bansa ang mga bagong corvette na ito ng Philippine Navy sa taong 2025. Ayon sa mga detalye na shinare ng HD Hyundai, ang mga corvette na ito ay may displacement ng 3,200 tons, 118.4 meters long, 14.9 meters wide, a cruising speed of 15 to 25 knots, and a range of 4,500 nautical miles. Ang ilan sa sensor at processing systems nito ay ang Hanwha Systems Naval Shield Baseline 4 Integrated Combat Management System at Fire Control Radar. Mayroon din itong electronic warfare decoys and countermeasures para protektahan ang kanyang sarili sa mga atake. Ito ay ang RESM or Radar Electronic Support Measures, CESM or Communications Electronic Support Measures. Meron po itong 4 na mortar type decoy launchers, ang kanyang countermeasure dispensing systems. Ang ilan sa sandata or armament nito ay ang 8 anti-ship cruise missile in 2 quadruple launchers, 6 na SEA torpedo launchers in 2 triple configuration, 16 cell forward vertical launching system, isang Otto Melara 76mm super rapid gun, 35 close-in weapon system, 4 na 12.7mm heavy machine guns, at towed array sonar system. Kaya din itong magdala ng isang aircraft na may bigat na 10 hanggang 12 tons na naval helicopter. At syempre, meron itong flight deck at hangar para dito. Based on open source information, the new corvette would be more or less similar in size to the Jose Rizal class frigate but will have improved sensors and weapon suite. Nagkakahalaga ang proyektong ito ng 12.5 billion pesos or 250 million US dollars per ship. Hindi pa kasama ang mga ammunitions na pwedeng magkahalaga hanggang 1.5 billion peso per ship. Kung susumahin ay mas malakas pa ang firepower ng mga corvette ship na ito kung ikukumpara sa Jose Rizal class frigates na gawa din ng South Korea. Sa usapang Navy kasi ay madalas mas maliit ang mga corvette sa mga frigates. Ngunit sa case na ito ay tila mas may pangil pa at mas malalakas ang sandata ng mga bagong barko na ito.
Kailangan talaga na dagdagan pa natin ang mga barko ng Philippine Navy dahil nga sa banta at lantarang pang-aagaw ng teritoryo ng China sa West Philippine Sea. Panoorin po natin ang ilang pandetalye tungkol sa mga bagong barko na ito, ang guided missile corvettes sa future ng ating Philippine Navy. Muli, papakita ko sa inyo ang mga sandatang ilalagay sa ating future Philippine corvette. Ito po ang Otto Melara gun na gamit natin, no? Meron din po ito sa Jose Rizal frigate natin at magkakaroon din sa ating bagong Philippine corvette ships. Ito rin palang mga Otto Melara cannon na ito ay kayang proteksyonan ang ship, no, laban sa mga paparating na missile. Yan po, papakita po natin kayang-kaya niyang pabagsakin ang mga incoming missile, no, sa tamang distansya, mga kasama. So yan po ang kakayahan ng ating Otto Melara gun. Magkakaroon din po ng vertical launchers kung saan talagang dito po ilo-launch, no, ang mga missile, mga anti-ship missile, mga anti-surface missile na gamit natin at ilalagay dito sa mga makabagong barkong pandigma na ito. Ayan na mga kabayan, ayan po ang features ng ating paparating sa 2025 na bagong Philippine corvettes. Dalawang barko po ito at talaga namang kayang makipagsabayan, no? Mga kababayan, talaga namang ang lalakas ng sandatang dala nito. Ano pong masasabi nyo mga kabayan? Comment down below na lang. Maraming pong salamat.